Alas 6 ng maayong buntag. Good morning! Good morning! Sa tanan, buenos dias, magandang umaga. Opo, at good morning din kay DSWD spokesperson Asek Irene Dumlao. Asek, good morning! Hi Rod, magandang umaga. Magandang umaga din sa lahat po ng sumusubaybay ng inyong programa. Kamusta na po ang ginagawa po ninyong pagbabahagi ng mga ayuda dito sa mga tsuper natin na affected dito sa krisis? Tama ho ba? Nationwide na po, Ma'am Irene? That's correct, Rod. Nationwide na po yung pamamahagi ng cash relief assistance ng DSWD. Nagkakahalaga po ito ng 5,000 piso at ito po ay binabahagi natin sa mga tricycle drivers, jeepney drivers, gayon din po sa mga TNBS, MC Taxi and Service Delivery Riders. Mhm. In fact, Rod, as of April 15, close to 600,000 drivers Ay, na po marami-rami yung na pala. na-assist ng DSWD within the National Capital Region and cities outside NCR. Ngayong araw mag-uumpisa naman po yung nationwide distribution para sa mga tricycle drivers in municipalities outside the NCR. Okay, Luzon, Visayas and Mindanao naman, Ma'am Irene. Opo, opo. Okay. So, kailan ho yung target na matapos itong distribution ng cash assistance, Ma'am? Well, ang target po natin na matapos itong distribution ng cash relief assistance, at least the first wave, ay ito pong buwan ng Abril. So hindi po matatapos ang buwan ng Abril na hindi pa po tayo nakapamigay ng 5,000 pesos cash relief assistance sa lahat ng mga drivers po natin sa buong bansa. Okay. Now, sabi nyo nga ngayong araw, kahapon ba, nag-umpisa yung rollout sa outside Luzon? Actually, last week, we Last week. started with the distribution in cities naman. Nauna yung tricycle drivers in cities outside Metro Manila. Today naman po yung municipalities outside Metro Manila. Okay, okay. Kumusta naman yung special payout na ginawa po ninyo para doon sa mga tsuper na sinasabi na nung unang araw ng distribution, wala silang natanggap. Kaya may ginawa ho kayong ganitong hagbang para lahat ay makikinabang. Walang uuwi na luhaan. Okay, yung mga pangalan ng mga tsuper na hindi napasama, may nakakuha ho ba lahat na ayuda dito sa ginawang special payout, ma'am? Well, tama yung nabanggit mo, Rod. Nung una, mga 3 weeks ago, Oo. meron tayong, nag-umpisa tayo sa National Capital Region na mamahagi nitong cash relief assistance. And then nagkaroon tayo ng mga challenges with the list provided or submitted to the DSWD. Kasi again, Rod, ulitin ko lang, hindi po DSWD ang gumagawa ng listahan. Kumbaga si DSWD paymaster lang. We get the list of tricycle drivers from the local government units at kinukuha naman nila yan sa mga regulatory units sa kanilang mga lugar. Yung LTFRB naman ang nagsumite sa amin po ng jeepney drivers, TNVS drivers, pati yung mga MC taxi drivers. But we understand that LTFRB gets the list from the different transport network companies. Ngayon po, noong pong 3 weeks ago, nag-upisa tayong pamamahagi ng tulong na ito, meron pong mga hiccups, hindi po napasama sa listahan. So ang naging resolution natin dyan ay magsagawa ng special payout. Okay. And this week nga po, isinagawa natin yung mga special payout. So prior to the conduct of the special payout, nakipagpulong tayo sa LTFRB, ganyan din po sa mga PNCs at sa mga iba't ibang mga asosasyon para matiyak na maging seamless. Lahat po ng mga nagsumite ng kanilang grievances ng mga nakarang linggo ay mapasama na dito sa special payout. So again, this week we started with the tricycle drivers and then kahapon jeepney drivers. And may mga naging challenges pa rin po, may mga hindi pa rin po lumabas doon sa listahan. Kaya verify namin kasi meron dyan, Rod, mali ng encoding, nagka-jumble yung mga pangalan. So
magkakaroon na naman tayo ng karagdagang payout date this Friday para dun sa Special- mga hindi nakapag-claim. Special payout na naman yan, ma'am. Yes, additional. Kasi this week naman talaga yung special payout. So, Oo. we'll just allocate another day, no? That's Friday, para dun sa mga hindi nga po nakapag-claim. They were in the list abroad, but because of some discrepancies in their name Oo. and in their license, in the encoding of their names, vis-a-vis yung kanila pong driver's license, ay binabuti po natin na mag-allot na lang po Oo. ng another payout date for them habang inaayos natin yung payroll. Well, sinasabi nyo nga, ASEC, okay, kayo, nag-i-implement lang kayo. Di ba? Kayo lang ho ang nagdi-distribute ng 5,000. But, yung nagpo-proseso sa mga pangalan na kung sino ang kwalipikado at dapat mapasama sa listahan ng mga benepisyaryo rito para sa pagbibigay ng ayuda sa mga tsuper na apektado ng krisis ay yung LTFRB coordinated with doon sa kung sa mga jeepney drivers. Network company. Oo, kung sa mga jeepney drivers yan, doon sa kanilang mga organisasyon. Tama ho? Boga. Oo, sa mga Yes. Toda-Toda, Puhod, ay yung mga ganon. Well, kung TNVS, doon sa kanilang Transport net company. TNC ang tawag Oo, nila. TMC. Oo. So, pero siyempre hindi may iwasan kayo pong tatanungin kasi kayo nandun sa area, ma'am, di ba? Yung DSWD. Oo, kayong aawayin ng mga tsuper. Kaya nga, Rod, Oo. nung nakipagpulong tayo dun sa Oo. mga TNCs at LTFRB nung lunes na umaga ito, sabi po namin sa kanila, tiyakin nyo na meron po kayong mga representatives who are very knowledgeable about the processes that we took, that we undertook. Oo. Sila po yung umupo dun sa mga joint help desk. Oo. Nang sa gayon, kapag meron pong dumating na driver at meron po siyang reklamo, immediately na-address po Correct. on the spot. Kasi kayang mag-desisyon ng representante ng LTFRB at ng PNC. Nang sa gayon nga, kasi ang ayaw talaga natin, magpabalik-balik yung mga driver. Oo, Sabihin din, nila tama. na Oo. ilang oras na silang nakapila, no? Ayaw kasi natin yun. Kasi yan po ang bilin ng Pangulong Marcos Jr. sa DSWD. At iyakin natin na una, maging inclusive tayo. Walang driver na may iwanan. Oo. Pangalawa, wag na po natin pahirapan yung mga drivers kasi may mga suliranin na yan na kinakaharap punsod nga sa Middle East crisis, di ba? And itong tulong na ito ay tulong pinansyal na ito aims to address nga po yung kanilang mga pangunahing pangangailangan. Now, una sana natin silang pahirapan pa, pabalik-balik pa. Kaya laging, alam mo rin, ang laging bilin sa amin, Secretary Rex Gatchalian, kapag nagtrabaho tayo, tiyakin natin na mabilis tayo and with extra care and with extra love. So kaya tayo naglagay ng mga joint help desk para agad po masolusyonan o matugunan yung mga concerns ng ating mga drivers. Pero hindi ba, Ma'am Irene, pwedeng obligahin talaga sa panahon ng distribution, doon sa area, dapat nandoon yung representative ng kanilang kumpanya na para sila nang Tama sumagot. Oo. Tama po. Pwede bang pilitin sila? Okay, tomorrow, may distribution kami sa ganitong area. Dapat lahat ng mga concern rito, parties na dapat tumulong din, di ba? Para magiging smooth yung distribution at lahat ay may makukuhang ayuda. Dapat nandun lahat sila parang one-stop shop na to. Para kung may problema yung isang beneficiaryo, pwede ninyong ituro ang DSWD. Sasabihin nyo, okay, wala yung pangalan ninyo. Ma'am, pumunta muna kayo doon sa inyong partner company ba na kung saan kayo connected. Kasi silang in charge sa paglalagay ng mga pangalan para kaagad-agad na i-address, ma'am. Hindi na umaabot. Hindi na umaabot sa mga balita. Oo. Actually, Sir Rod, meron na nga rin kaming binuo na mga chat groups with different organizations, associations, and transport sector companies. Kasama na yun dyan din ng LTFRB. Sa gayon, isa-isa lang po kami ng sinasabi at nagkakaintindihan po kami kapag may mga concerns ka po agad po namin sinasabi rin sa kanila para tulungan din naman po ang DSWD.
na sumagot sa kanila pong mga miyembro. Pero karamihan, ano ho talaga yung nagiging problema dito sa mga tsuper kung bakit wala yung pangalan? Ano yung common na nakikita po ninyo na dahilan? Nung nag-umpisa tayo, Sir Rod, ang nakikita natin ay yung kulang yung impormasyon na naisumite sa LTFRB. Halimbawa po, walang middle name or walang birth date. Mahalaga kasi yung birth date, Okay. Sir Rod. Kasi kung halimbawa may magpapawalan at pareho silang taga Quezon City, baka isipin po at face value na isang tao lang yan. Oo. Pero kapag linagay mo yung middle name doon, when we do the deduplication process and you put the birth date, ay malalaman natin na unique and separate or different individuals pala yan. Oo. No? Kaya mahalaga yung ganung impormasyon. So noong mga nakarang linggo, yun ang kulang na impormasyon, kaya hindi ibinabalik po ng DSWD doon sa LTFRB o doon sa LGU. Nang sa gayon, mai-supply po sa amin yung additional information. Mhm. Meron naman dyan, Rod, isa ito sa mga challenges and realities na nakita natin. Alam mo, very informal pala and very fluid yung relationship ng operator at ng driver. Mhm. Pwedeng, ikaw, Rod, ikaw ang operator ko, ako driver mo. Oo. Nag-away tayo, kinabukasan, submission ng list. Oo. Hindi kita isasama. Pero hindi mo ako isasama doon sa Pinersonal, no? listahan. Oo, kasi nag-away tayo. Pwedeng gano'n di ba? Kasi Mio. wala silang formal na relationship. Oo. Ngayon, yan yung sabi ko nga, yan yung mga nakita natin. Also, po pwedeng wala ka doon sa lugar, hindi ka namamasada ng matagal. So, hindi ka nakikita ng inyo pong ng JODA, hindi po kayo nailista. Mhm. So, pwede kasi gano'n, no? Marami tayong mga nakita. Ito, batay doon sa nakita natin on the ground sa pag-iikot nga po ni DSWD Secretary Rex. Oo. So, sa ganitong these are some factors. sa ganitong mga sitwasyon, paano natin ina-address yan, ma'am, para at least kahit papaano yung away ng tsuper at saka ng operator, abay hindi maapektuhan yung ayuda na dapat may makukuha siya. So paano natin solusyonan, ma'am? Actually, nakita natin yung mga challenges, but at the same time, we saw the opportunities, Rod. Oo. Kasi wala pa talagang master list ng mga drivers Kung patatandaan mo, lahat ng mga tulong ng gobyerno ipinapahatid sa mga operators. Sa LTFRB, Yung wala mga silang fuel listahan? subsidy. Sa LTFRB? Operators talaga. Yes. Kasi I think this is the first time that we're providing direct assistance to drivers. Mhm. Kaya sabi ko nga, it's an opportunity kasi napaperfect po natin yung list and we're now gearing towards working with the CBMS para ma-integrate na doon sa CBMS yung impormasyon, hindi nga po sa mga drivers, so that kung magkaroon uli ng ganitong pamamahagi ng tulong, ay madali na lamang po. Mhm. Because we have already established and created a database of drivers. Ayun. Now, sabi mo, paano namin in-address yung mga concerns nga ng mga drivers, yung mga reklamo nila? Mhm. We sat with them. Sabi namin, sige, bumuo tayo ng mga joint health teams na bababa sa mga LGUs at makikipag-compare tayo ng notes ng mga drivers. Sa pamamagitan po niyan na nakakatiyak tayo na lahat po ng mga drivers ay mapasama doon nga po sa listahan. Gayun din, nakipagpulong tayo sa mga TNBS associations, MC Taxi associations, at sabi nga ni Secretary Rex Gatchalian sa kanila, regardless of their status, as long as they are on board your system, isumitin nyo po sa DSWD. Kasi gusto po natin matulungan sila. Ayun. Okay. Ito bang ayuda na ibinabahagi po ng DSWD ngayon sa lahat ng mga tsuper na apektado sa krisis, may aasahan po ba sila ng another round na ayuda? O eto na po, yung 5,000 lang ang kanilang makukuha, ma'am? Actually, Sir Rod, meron tayong nakikita na pangalawang bugso. Okay, good. Pusin Magandang lang po balita. natin itong first wave.
laging sinasabi kasi rin na ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na even if gumanda itong sitwasyon, magkaroon ng improvement, we're looking at this situation in a social protection lens. Na kahit magkaroon ng rollback, yung naging epekto ng crisis sa mga mahihirap ay talagang adverse, na mahihirapan po sila na makarecover agad-agad. Kaya dapat po patuloy yung pamamahagi ng tulong, pamatuloy yung pagsuporta natin sa kanila to enable them to cope and recover from the effects of the crisis. Kaya nakikita natin ng mahalaga yung karagdagan pa na financial assistance. Alright, magandang balita yan, no, para sa ating mga apektadong tsuper dito sa nararanasan nating krisis dahil nga rito sa kaguluhan sa Middle East at sa pagbulusok sa presyo ng produktong petrolyo. ASEC Irene Dumlauma, maraming salamat po sa inyong oras at panahon. Mabuhay po kayo, mabuhay ang DSWD. Maraming salamat, Sir Rod. Mabuhay din po kayo. Magandang umaga. Thank you very much. DSWD spokesperson ASEC Irene Dumlao. Straight to the point.